Nagsimula ang lahat noong nakaraang taon. Mahilig po talaga ako mag-jogging tuwing madaling araw. Mga bandang 4:30 AM. Para po sa akin, yun yung pinaka-peaceful na oras. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. At parang sa'yo lang ang buong mundo. Isa rin itong paraan para makapag-isip-isip at matanggal ang stress mula sa trabaho. Meron akong regular na ruta sa aming subdivision. Isang malaking ikot na aabutin ng mga 30 minuto. Sanay na ako dito. Kabisado ko na ang bawat lubak, bawat poste ng ilaw, at bawat asong tumatawal sa pagdaan ko. Pero isang araw, ang dating pamilyar na ruta ay naging daan patungo sa isang bangungot. Ito po ang kwento ko. Martes ng umaga, sinimulan ko ang aking routine. Normal lang lahat. Ang tanging narinig ko lang, paborito kong kanta at ang tunog ng aking sapatos. Ngunit habang papalayo ako sa aming bahay, may nararamdaman akong kakaiba. Yung tipong pakiramdam na parang may nagmamasid sa'yo. Sinubukan kong di pansinin. Guni-guni mo lang yan, Marco, sabi ko sa sarili ko. Pero habang tumatagal, may naririnig akong dagdag na tunog. Isang tunog ng mga yapak. Mahina lang, pero sapat na para marinig ko. Akala ko baka may kasabay lang akong ibang jogger. Marami-rami rin ng kaming mahilig tumakbo sa umaga. Para makasigurado, tinanggal ko ang earphones ko. Huminto ako at nagkunwaring nagtatali ng sintas. Sa paghinto ko, huminto rin ang mga yapak. Natahimik ang paligid. Tanging ang mahinang ihip lang ng hangin ang naririnig ko. Tumingin ako sa likod. Wala. Mahaba ang kalsada sa likuran ko at walang katao-tao. Medyo kinalabutan ako, pero inisip ko na baka nagkataon lang. Ipinagpatuloy ko ang pagtakbo, pero ngayon mas alisto na ako. At hindi na nga ako nagkamali. Nandoon na naman ang mga yapak, sumasabay sa bawat takbo ko. Kinabukasan, Miyerkules, nag-jogging ulit ako. Gusto kong patunayan sa sarili ko na imahinasyon ko lang lahat. Sa unang 10 minuto, payapa ang paligid. Nakahinga ako ng maluwag. Diba? Wala naman. Bulong ko. Pero pagliko ko sa isang kanto kung saan medyo madilim dahil pundido ang ilaw sa poste, narinig ko na naman ng mga yapak. Pero ngayon, mas malinaw at parang mas malapit. Sinubukan kong baguhin ang bilis ko. Nag-slow jog ako at bumagal din ang mga yapak. Nang binilisan ko, bumilis din ito. Perpektong nakasabay sa akin. Dito na nagsimula tumayo ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi ito normal. Habang tumatakbo, sinulyapan ko ang isang madilim na bintana ng kotse na nakapark sa gilid. Sa refleksyon sa likuran ko, may nakita akong anino. Isang anino na dumaan ng sobrang bilis. Hindi ko na tinapos ang ruta ko. Umuwi ako agad. Nilak ko ang pinto at sinugurado kong sarado lahat ng bintana. Hindi ako nag-jogging ng 1 linggo. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Baka dala lang ng pagod at stress. Pero hindi ako mapakali. Pakiramdam ko, kailangan kong harapin kung ano man yun. Kaya pagkatapos ng 1 linggo, nagpasya akong tumakbo ulit. Naisip ko, kung may makita ako, tatakbo ako. Pauwi at hindi na ako babalik dito. 4:00 ng umaga. Mas madilim kaysa dati dahil makulimlim ang langit. Nagsimula akong mag-jogging. Dala-dalang kaba sa dibdib ko. 5 minuto. 10 minuto. Walang kakaibang nangyayari. Katahimikan lang. Nagsimula na akong isipin na baka nga guni-guni ko lang lahat. At doon ako nagkamali. Nasa pinakamalayong bahagi na ako ng subdivision nang biglang makaramdam ng matinding lamig. Parang biglang bumagsak ang temperatura at kasabay nito narinig ko na naman ang tunog. Pero hindi ito ang tunog ng yapak. Ito ay tunog ng isang bagay na kinakaskas sa semento. Paulit-ulit. Tunog ng mahabang kuko. Nasa likuran ko lang, sobrang lapit. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako ng buong lakas. Ngunit ang tunog ay sumusunod at papalapit ng papalapit. Naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa batok ko.
na may kasamang amoy na parang nabubulok na lupa. Sa sobrang takot ko napalingon ako ng bahagya at sana hindi ko na lang ginawa. Sa ilalim ng poste ng ilaw nakita ko ito. Isang nilalang na nakayuko, tumatakbo gamit ang mga kamay at paa nito. Payat ang katawan, baluktot ang mga braso at binte. At ang balat ay maputla, mabilis itong gumalaw. Hindi natural ang bawat kilos. Wala akong makitang mukha sa dilim, pero alam kong nakatingin ito sa akin. Halos maiyak-iyak ako sa takot. Ang tanging nasa isip ko ay ang gate ng bahay namin. Pero milya-milya ang layo nito. Narinig ko ang pagkaskas ng mga kuko nito sa likuran ko. Ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Nang matanaw ko ng bahay namin, ibinuhos ko ng lahat ng natitirang lakas ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinusubukan kong buksan ng gate. Pagpasok ko, isinara ko ito ng malakas at tumakbo papasok ng bahay. Isinara ko ang pinto, nilak ito at hinarangan pa ng upuan. Napaupo ko sa sahig. Umiiyak habang naghahabol ng hininga. Ligtas na ako. Nasa loob na ako ng bahay. Ligtas na ako. Paulit-ulit kong sinasabi yan sa isip ko. Pagkalipas ng halos kalahating oras, nang medyo kumalma na ako, tumayo ako. Sumilip ako sa bintana. Wala nang kahit ano sa labas. Tahimik na ulit. Nagsimula nang sumikat ang araw. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Pakiramdam ko ay tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Habang umiinom napansin kong bukas ng bahagya ang pintuan sa likod ng bahay namin. Sigurado kong sinara ko yun bago ako umalis. Baka nakalimutan ko lang. Isinara ko ito at bumalik na sa sala. Doon para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Sa sahig may mga bakas ng putik at tuyong dahon. Mga bakas na galing sa pinto sa likod at papunta sa hagdan paakyat sa ikalawang palapag. Naninigas ako sa kinakatayuan ko. Hindi maaari. Dahan-dahan akong lumingon sa may salamin na nakasabit sa dingding ng sala. At sa refleksyon sa tuktok ng hangdanan, nakita ko siya. Nakatayo ito roon sa dilim ng pasilyo, nakatingin sa akin. At sa katahimikan sa sarili kong pamamahay, narinig ko ang isang mahinang bulong na parang hangin lang dumaan sa tenga ko. Tapos ka na. Yun po ang huling naalala ko. Nagising na lang ako sa ospital. Sabi ng mga magulang ko, natagpuan daw nila ako walang malay sa sahig ng sala. Nagpanic attack daw ako. Isang linggong pagkatapos noon, umalis na kami sa bahay na yun. Kahit kailan hindi na ako nag-jogging ng mag-isa. Hanggang ngayon kapag nag-iisa ako, paminsan-minsan na naririnig pa rin akong hihinang tunog ng mga kukong kumakaskas sa sahig.